Hello mga katropa, magandang araw po sa lahat. Ako po ay nagbabalik muli. Ang ating vlog sa ngayon ay pinamagatan natin na 20 pesos na kilong bigas. Kaya ba? Yan po ang pag-usapan natin sa araw na ito mga katropa. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please like and share. Maraming salamat. Kung saan may patanim, may masarap na pagkain, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y 10 pamamaraan sa pagtatanim ng palay. Una ay ang soil preparation. Pwede tayong gumamit ng hand tractor or yung manual. Hand tractor yun yung may makina, gamit yung kamay. Yung manual naman yung kalabaw. Pangalawang step naman po ay ang pagkakahon o pagpipilapil. Gumamit po tayo ng 3 hanggang 6 na tao. Gumastos po tayo dito ng 3,000 to 4,000 pesos. baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang lahat iisipin, kung saan may patanim, may masarap na pagkain, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit. Pangatlong step naman po ay ang seed bed preparation. Gumastos po tayo dito ng 400 to 800 pesos. Yung seed bed yan po, paglalagyan natin ng palay, dyan natin pinapatubo. Magpanibago tayo ng lakas para sa araw ng bukas, para sa araw ng bukas. Pang-apat na step po ay seeds o punla. So sa loob ng 1 hektar, gumamit tayo ng 2 sakong punla o palay. Ang presyo ng punla sa ngayon is 1,200 to 1,300. So kabuuan, gumastos po tayo ng 2,400 to 2,600. Ang next po is farming or pagtatanim. So sa pagtatanim, pwede kayong gumamit ng machine or manual. In my case, gumamit ako ng 10 hanggang 15 katao para mas mabilis. Yung arawan sa amin dito is 400 pesos per day. Plus yung snacks, at pagkatapos kailangan may vitamins yung mga, especially sa mga lalaki. Medyo malungkot pag walang painom. Ang lahat iisipin, kung saan may patanim, may masarap na pagkain, braso ko'y Pang-anim na steps po ay ang unang pag-apply ng abono or fertilization. So, sa fertilizer po sa loob ng 1 hektar ay gumastos po tayo ng 2 hanggang 3 sakong abono na nagkakahalaga ng 2,900 to 3,000 per sack of abono. And then gumamit din tayo ng 2 hanggang 3 katao. So yung labor natin ay 8,000 to 1,200. naman makatayo, di naman makaupo, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, hindi ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umaga pagising, ang Next steps po natin ay pag-spray o pag-apply ng pesticide. So sa loob ng 1 hektar, gumamit po tayo ng 2 hanggang 3 letrong pesticide na nagkakahalaga ng 4,000 to 5,000 pesos. Labor and chemical na po yun. tayo'y magsipag, unat-unat, magpanibago tayo.
Ang 8 steps po natin ay ang pangalawang pag-apply ng abono. So dito gumastos tayo ng 12,000 pesos. Labor material na po yun. My favorite part, ito yung pag-aani or harvesting. Ang labor po natin is 2,000 to 3,000. And then nag-rent po tayo ng thresher na nagkakahalaga ng 2,000 to 3,000. Dumako naman po tayo sa pinaka last step ng rice farming. Ito yung pagbibilad. Mga katropa, sa pagbibilad, minsan umabot ng 3 hanggang 4 na araw bago matuyo ang palay. Depende po yun sa klase ng panahon. Pag maganda ang panahon, 2 araw goods na. Pag medyo makulimlim, 3 o 4 na araw bago matuyo. Ito po yung kabuuang ginastos po natin. Meron po tayong soil preparation na umabot ng 5,000 to 6,000. Pagkakahon, 3,000 to 4,000. Kung napansin nyo po mga katropa, yung pinakamalaking ginastos po natin, ito yung step number 6, which is yung pag-apply ng fertilizer. Gumastos po tayo ng 11,600 up to 17,400. Sa kabuuan po, yung gastos po natin is 43,600 up to 59,400. Again, ito po ay estimate po lamang. Depende po yun sa inyong probinsya. Kasi mayroong lugar na mura yung presyo ng fertilizer, presyo ng pesticide, at saka yung presyo ng labor. Kaya hindi po pare-pareho, wala pong standard pagdating doon sa ginastos per hektar. Sa mga katropa, dumako naman tayo kung magkano yung aking income sa loob ng 1 hektar. So sa kabuuan po, umani po tayo ng 80 to 82 sacks of rice or palay sa loob ng 1 hektar. So, sa amin, sa lugar namin, 24 pesos per kilo. No, sa isang sako po is 40 kilo. So, lumalabas na ang bawat sako ay nagkakahalaga ng 960 pesos. Tinimes ko po yun sa 82 sacks of palay. So, yung kabuuang income ko po is 78,720. Mininos ko po yun sa aking ginastos. Sa kabuuan, ito po yung aking net income, 19,320. Yan po ang aking kinita sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan sa loob ng 1 hektar na palayan. Kung ang tanong mga katropa ay kaya ang 20 pesos na bawat kilo na bigas, kung ako yung tatanungin nyo, talagang medyo malabo, hindi talaga kaya. Again, mga katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig o panonood sa aking video. Please like and share, mga katropa.